Hanggang kailan ka ba dito, Luis? Akala ko ba magbabakasyon ka lang? Abay, mag-iisang buwan ka na rito ah. Ate naman, medyo napasarap lang. Aalis din naman ako. Hindi naman sa pinapalayas na kita. Ang sa akin lang matagal ka nang hindi pumapasok sa trabaho mo. Sigurado ka bang may babalikan ka pa? Madali lang naman humanap ng bagong trabaho. Ano bang inaalala mo? Tsaka may pera pa naman ako ngayon. May panggastos pa ako. Hoy, paano pag naubos na? Sa akin ka na naman manghihiram. Ay, naku Luis ang tanda-tanda mo na. Si ate naman, hindi pa nga nangyayari, galit ka na agad. Alam ko na kasing mangyayari yon. Huwag kang mag-alala, hindi kita uutangan. Hoy, yung totoo Luis. Nandito ka ba talaga para magbakasyon o magkaroon lang ng pansamantalang matutuluyan, ha? Nagbabakasyon lang talaga ako rito. May inuwian naman ako sa Pasay. Kung ayaw mong nandito ako, pwede naman akong bumiyahe na agad bukas na bukas din. Gusto ko lang naman kayo makasama, kaya ako nandito. Wala naman sanang problema kung gusto mo lang magbakasyon dito. Pero sana kahit bisita ka, kumilos-kilos ka rin. Hindi yung maghapon ka na lang nakahilata. Ipagligo hindi mo nga magawa, oh. Namamaho ka na lang sa higaan. Hindi ako makatanggap ng bisita kasi lagi kang nakahiga sa sala. Wala ka ba talaga ibang alam gawin? Pwede mo namang sabihin ng maayos yan, ate. Sus, kahit sabihin ko naman ng maayos, wala ka pa rin gagawin. Ay, kilala na kita, Luis. Binatilyo ka pa lang, ganyang ka na. Napakatamad mo noon pa. Para kang pensyonado. Buti nga lang sana kung maging pensyonado ka talaga, pero sa edad mong yan, wala ka pa ring ipon. Ni wala ka man lang insurance. Paano kapag tanda mo? Ate, 45 pa lang naman ako. Iniisip mo agad yung pagtanda ko eh. Marami pa namang natitirang taon. Ay, yan ang malaking pagkakamali mo, Luis. Ang isipin na marami ka pang pagkakataon sa buhay. Nun pa lang dapat na paghandaan mo na yung pagtanda mo. Nag-ipon ka na sana habang malaki pa yung kinikita mo. Hindi yung puro kagastos. Wala namang kwenta yung mga pinagkakagastosan mo. Inilaan mo na lang sana para sa sarili mo yon. Ayos pa naman ako, ate. Nagagawan ko pa rin naman ng paraan lahat kahit wala akong ipon. Nasasabi mo lang yan ngayon kasi maayos ka pa. Paano kung magkasakit ka? Ha? Isang beses ka lang ma-ospital, mamumulubi ka na. Kaya mag-isip-isip ka. Nay, ang aga-aga niraratat niyo na naman si Tito Luis. Anong gusto mo? Manahimik lang ako kahit Nay, kumalma kayo. Baka tumaas na naman ang blood pressure niyo. Ako nang bahala kumausap kay Tito. Dear Love, ako si Nick. Bata pa lang nakikita ko na sa bahay namin si Tito Luis. Pero di siya nagtatagal. Umibisita lang siya kadalasan o kaya nagbabakasyon ng isang buwan. Bunso si Tito sa kanilang magkakapatid. 45 years old na siya pero never pa siya nagkakaroon ng girlfriend. Wala siyang balak mag-asawa. Wala rin siyang ipon o kahit anong hinahanda para sa pagtanda niya. Parang sumasabay lang talaga siya sa agos ng buhay at ayaw isipin yung mga posibleng maging problema. Nay, bakit yun naman pinalaya si Tito? Kawawa naman yun. ayan ka na naman sa awa-awa na yan. Hindi matututo sa buhay ang tsuhin mo kung lagi na lang may sasalo sa kanya. Hayaan mo siyang gumawa ng paraan para meron siyang matirahan. Hindi na natin problema yon. Mukhang wala na siyang trabahong babalikan. Sana pinatuloy na lang muna natin dito habang naghahanap siya ng malilipatan. Hindi natin siya responsibilidad, Nick. Yan yung isiksik mo dyan sa kokote mo. Huwag ka puro awa. Kargo niya yung sarili niya kasi matanda na siya. Okay, naiintindihan ko naman kayo, Nay. Nag-aalala lang kasi ako kay Tito. Naaasahan din naman natin siya noon. Tuwing nagkakaproblema tayo, lagi siyang nangungumusta sa atin. Hindi rin nakakalimot tuwing birthday natin. Hindi naman siguro masama kung patitirahin natin siya dito kung kailangan niya talaga ng matitirahan. Ay nako, may high blood lang ako sa tuwing makikita ko siyang nakahilata sa sala. Abay, kulang na lang dumikit yung likod niya sa upuan kasi hindi siya umaalis sa pagkakahiga. Mula umaga nandun na siya. Hanggang gabi nakahiga pa rin. Hindi na normal yun. Sobra na siya sa pagiging batugan. Pwede ko naman siyang kumbinsihin na magtrabaho. Mas safe siya dito, Nay.
Ngayong nakaalis na naman siya, hindi na naman natin alam kung saan siya pupunta. Mamaya kung saan-saan na lang yung nakikitulog, baka ikapahamak pa niya yun. Kinokonsensya mo ba ako? Hindi naman sa ganun, Nay. Sinasabi ko lang yung posibleng mangyari kay Tito. Basta nyo na lang kasi pinaalis. Siguradong sa terminal na naman yun matutulog. Kasalanan niya yon. Kung nag-ipon siya noon pa, may sarili na sana siyang bahay at hindi pa laboy-laboy. Hindi porket may kamag-anak pa siya, aasa na lang siya ng aasa. Yung perang hawak niya, mauubos yun. Ang ginagawa niya kasi, saka lang siya magtatrabaho pag wala na siyang pera. Pero hanggat may nagagastos pa, ayun, panay tambay, pa-relax-relax lang. Ako nga na 50 anyos na, naghahanap buhay pa rin. Hindi ako tumitigil kasi ayokong maging pabigat sa'yo pagdating ng araw. Huwag ka sanang tutulad sa kanya, anak. Humanap ka ng makakatuwang mo sa buhay. Mag-asawa ka. Huwag mo hayaang tumanda ka rin na mag-isa. Hindi po yun mangyayari sa akin. Kaya wag na po kayong mag-alala. Alam kong masipag kang magtrabaho, anak. Kaya ngayon pa lang mag-ipon ka na. Huwag mo muna kaming alalahanin ng tatay mo. Malakas pa naman kami. Kaya pa namin makaraos araw-araw kahit hindi ka magbigay. Nay, pwede ba namang hindi ako magbigay? Anak niyo ako. Dapat lang na ako naman yung tumulong sa inyo pag kaya ko na. May sarili ka rin kasing buhay. Gawin mong prioridad yon habang malakas pa kami ng tatay mo. Para maabutan pa namin yung sandaling magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Nalungkot ako sa sinabi ni nanay. Nagets ko rin naman yung pinupunto niya. 30 na ako pero wala pa rin akong pinapakilala sa mga magulang ko. Kaya nga siguro naiintindihan ko si Tito at lagi ko siyang ipinagtatanggol kay nanay. Close kami ni Tito Luis nung bata pa ako. Aminin ko, ina-idolize ko si Tito sa pagiging single niya. Wala siyang pinapaiyak na babae. Malaya siya kasi wala siyang anak. Pero dahil sa sinabi ng nanay ko, parang bigla ako natauhan. Tito, ano nangyari? Bakit ngayon ka lang humingi ng tulong sa akin? Nahihiya kasi ako sa inyo. Tsaka, pag nalaman ni Ate Mayet na may sakit ako, siguradong kung ano-ano na naman yung sasabihin niya. Hindi naman ako manhid, Nick. Tumatagos din naman sa akin yung mga sinasabi ni Ate. Alam ko yun, Tito. At naiintindihan kita. Pagpasensyahan mo na lang si nanay kung ganun siya magsalita. Wala namang masama sa sinasabi ni Ate. Totoo lahat yun. Masyado akong naging pabaya at kontento sa buhay. Tingnan mo, tumanda ako nang walang ipon. Kaya tuloy ngayon na may sakit ako at malala pa. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng panggastos. Naaabala pa kita. Hindi ka naman abala, Tito. Bukal sa kalooban ko na gawin to. Marami naman akong pwedeng malapitan para makatulong sa gastusin dito sa ospital. Ilalabas kita rito pag maayos ka na. Hayaan mo na ako rito, Nick. Hindi mo naman ako responsibilidad eh. Kasalanan ko kung bakit nasa ganitong sitwasyon pa rin ako ngayon. Kaya, hayaan mo akong pagdusahan yung... Tito, walang kailangang magdusa. Tutulungan kita. Tsaka kahit naman pinapagalitan ka ni nanay, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Alam ko naman yun. Nahihiya lang talaga ako kay Ate. Hindi niya na nga ako dapat inaalala kasi ilang taon lang naman agwat namin. At sa aming dalawa, ako yung dapat na mas nakakaluwag kasi nga wala naman akong ibang binubuhay kundi sarili ko lang. Bumawi ka na lang dito pag nakalabas ka na ng ospital. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna tsaka huwag na matigas ulo mo. Kailangan mong magamot. Saka mo na isipin yung mga sasabihin sa'yo ni nanay. Ma-hospital ka man o hindi, may masasabi pa rin naman siya sa'yo. Kaya tiisin mo na lang muna. Isa pa, wala namang may gusto na magkasakit ka. Di mo rin naman ginusto na mangyari yan sa'yo. Salamat sa tulong mo, Nick. Pero sa tingin ko, hindi na rin naman ako tatagal. Dito naman. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Magagamot pa po kayo, okay? Gusto ko rin namang isipin yan. Pero, hindi na yun yung nararamdaman ko eh. Alam ko sa sarili ko na hindi na kaya ng katawan ko kahit labanan ko pa to. Ay. Pasensya ka na kung iiwanan ko pa kayo ng problema. Pero pangako, ito na yung muli. Tito, huwag kayong ganyan.
Susuko na lang ba kayo ng ganun-ganun na lang? Binigyan ako ng Diyos ng napakahabang oras para pagandahin yung buhay ko. Pero sinayang ko lang lahat ng yun. Kaya di na ako umaasang madudugtungan pa to ngayon. Salamat kasi hindi mo ako pinabayaan hanggang sa huli. Kahit na alam mo namang hindi ka obligado na tulungan ako. Aalagaan mo si ate ha. Huwag mo siyang pababayaan kahit anong mangyari. Para namang namamaalam ka na yan, Tito eh. Kaya pa natin to. Laban lang. Pumanaw si Tito Luis nung araw na yon. Grabe yung iyak ni nanay. Kami na ang nag-ayos ng burol at libing niya. May mga nalapitan kaming ahensya kaya di masyadong malaki yung ginastos. Ilan lang sa ibang mga kapatid nila nanay yung nakapunta sa libing ni Tito Luis. Iisa ang sinasabi nila. Nangihinayang sila kasi wala man lang daw magandang nagawa sa buhay si Tito bago nawala. Nasayang lang daw yung 45 years niya na di man lang nakaalis sa survival mood bago nawala sa mundo. Totoo ba, anak? May ipapakilala ka na sa amin ng tatay mo? Opo, Nay. Isasama ko siya dito next week. Medyo busy lang talaga siya ngayon. Ay nako, okay lang anak. Basta maisama mo siya rito. Kahit kailan pa yan, ayos lang. Natutuwa lang ako na sa wakas. May girlfriend na yung anak ko. Hindi ko nga rin akalain na sasagutin agad ako, Nay. First time ko kasing manligaw. Kabadong-kabado ako. Sus, bakit ka naman kakabahan? Hindi naman siya lugi sa'yo Hindi ka naman pangit. Masipag ka rin at responsable. May maayos ka ring trabaho. Kaya ano pa bang hahanapin niya? Kayo talaga, Nay. Siyempre, depende pa rin po yun kung talagang gusto niya ako at kung sigurado na siya sa akin. Basta, masaya ako para sa'yo. Pero teka, paano nga pala kayo nagkakilala? Katrabaho ko po siya, Nay. Nakakwentuhan ko lang habang naghihintay kami ng masasakyan pa uwi. Mukhang nagustuhan niya naman po yung personality ko kaya nag-click kami agad. Mabuti naman kung ganun, anak. Siguro naman, may aasahan na akong apo niyan sa mga susunod na taon. Nay naman, apo agad. Kasasagot pa nga lang niya sa akin eh. Aba, syempre! Kung okay naman kayong dalawa, bakit pa kayo magsasayang ng panahon? Pakasalan mo na agad, anak. Ay nako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Di naman magbabago yung isip ko. Sigurado na ako sa kanya. Yun naman pala Iniisip niyo pa rin po ba na baka matulad ako kay Tito Luis? Pasensya ka na kung ganun yung iniisip ko sa'yo nung una. Masyado kasi kayong close ng tito mo kaya akala ko gagayahin mo na talaga siya. Natutuwa lang po ako kasi malayang nagagawa ni Tito Nick yung mga gusto niya. Wala rin siyang ibang inaalala. Medyo pumalya lang siya sa part na hindi niya napaghandaan yung pagtanda niya at yung mga emergency na pwedeng mangyari. Pero di naman po ibig sabihin nun na pumalpak na siya sa buong buhay niya. Na wala siyang nagawang maganda. Sa ibang paraan niya lang siguro talaga nakikita yung buhay. Gusto niya lang gawing magaan lahat para hindi siya lamunin ng pressure at ng mga problema. Naiintindihan ko naman yun, anak. Pero hindi ganun ang realidad ng buhay. Palaging maraming pagsubok. Palaging maraming problema. Hindi yun nawawala. Tsaka mahirap paging kampante sa ganung sitwasyon kung wala ka namang ipon. Alam niyo po kung ano yung nakita kong kulang kay Tito, Nay? Ano yun? Inspirasyon po. Pakiramdam niya kasi wala namang may gusto sa kanya. Na kahit mawala siya, wala namang masyadong maaapektuhan. At kahit may gawin siya, wala pa ring magbabago. Kaya pinilit na lang niya na makasurvive sa loob ng ilang taon. Ay nakakalungkot pa rin, Nay. Alam niyang may sakit siya. Pero hindi siya nagpagamot. Hinayaan niyang lumala yung sakit niya kasi ayaw na rin niyang magtagal pa siya sa mundo. Wala na tayong magagawa, anak. Hanggang dun na lang talaga yung buhay ng tito mo. Ipagdasal na lang natin yung kaluluwan niya na sana maging masaya at malaya pa rin siya sa kabilang buhay. Dear Love, halos buong buhay ko, si Tito Nick yung ginawang example ng mga kamag-anak ko. Hindi para tularan kundi para iwasan. Noon gusto ko na tumandang binata.
Pero narealize ko kung gaano kalungkot si Tito. Malaking part pa rin si Tito ng buhay ko at pinagpapasalamat ko lahat ng naitulong niya sa amin. Natutunan ko kasi na ang pinakamahalagang investment na pwede nating gawin ay paghandaan yung sarili nating kinabukasan. Dahil darating ang panahon na yun din mismo ang magiging pinakamalaki nating sandalan. Metro's #1 Love Radio. Basic!